Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong napapabalita na sinasabi ng mainstream media at ng ilang mga kritiko na ang Senado ay hati sa impeachment case ni VP Sara. Well, sa akin, sa opinyon ko, sa tingin ko, may katotohanan itong mga balita na to dahil alam naman natin na malaking bilang. Well, sa ngayon, di ba, ang malaking bilang ng mga senador ay masasabi nating pro-administration o yung tinatawag na majority sa Senado at yung mga pro Duterte ay ang minority. So, ayon sa huling bilang, ang majority, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 15 at ang minority ay nasa 9. So, malinaw na may numero si VP Sara. So, kaya masasabi nating hati ang Senado pagdating nga sa impeachment ni VP Sara. At ngayon lang ay kaliwat ka ng mga interviews ang ginagawa ng mainstream media sa mga senador kung may katotohanan ba na maaaring ma-derail o mabulilyaso ang impeachment case ni VP Sara dahil di umano ayon kay well, ito ay napanood ko lamang kanina, ayon kay Senador Ping Lacson ay kung darating daw sa punto na maitatransmit na yung impeachment case ni VP Sara at may kumontra, sa mga miyembro ng Senado ay dadaan ito sa bilangan, which is para sa akin ay medyo may kaguluhan dahil maraming mga eksperto ang nagsasabi na hindi na kinakailangan yun at may mga eksperto din na nagsasabi na kailangan din yun at nagkataon na ang nagsabi isa sa mga nagsabi ng ganung posisyon ay si Senador Ping Lacson of all the people, di ba? Of all the senators na pwedeng magsabi nun, nasa pro-administration pa o nasa majority pa ang magsasabi at maglalahad ng ganung senaryo. So, mga 2 o 3 araw nang pinag-uusapan to at syempre hindi natin malalaman talaga ang buong katotohanan nito dahil syempre inaantay pa o aantayin pa natin ng buwan ng Hunyo na kung saan ay magre-resume ng ng sesyon ang Senado at parang sa pagkakaintindi ko ang una nilang agenda is syempre i-address itong impeachment case ni VP Sara saka sakali nga at ma-transmit ito at dahil alam naman natin na gigil ang Kongreso na maipanik ito. Siyempre, ang pinag-uusapan pagdating sa Kongreso ay kung ilan ang magiging numero. Hindi ba? Sabi nila, maisisecure na nila yung 106 na bilang na kailangan para maipanik sa Senado ang impeachment case. Pero may nagsasabi rin mga kongresista na nasa 200 o humigit ang pipirma dahil pagbobotohan na po yan. Kung hindi ako nagkakamali, sa Lunes o Martes. So, pero sa akin, nakalalamang na ma-transmit sa Senado itong impeachment case ni VP Sara. So, pagdating naman sa Senado, may problema ka din. So, ito ngayon ang bumabagabag sa ilang mga politiko, sa ilang mga personalidad at nakikita ko, miski sa mainstream media, pinipilit nila na maisulong. Hindi ba? Indirectly. Diba? Siyempre, alam naman natin na ang mga mainstream media, ang mga TV networks, ay may kanya-kanyang affiliation kay si hodang administrasyon o oposisyon. Nakikita naman natin. So, marami ang nagsusulong na maipanik sa Senado itong impeachment case na to
Ang sa tingin ko nagiging problema ngayon at tinututukan ngayon ng marami ay itong Senado dahil sa mga naging pahayag ni Senador Ping Lacson na sasabi-sabi ko lang, hindi ko inaasahan na ipapasok niya yung ganong senaryo na kung papanik sa Senado at may mga senador na hindi ayon sa impeachment case ni VP Sara na alam naman nating meron, dadaan pa sa bilangan. At alam naman natin na 2, 3 o 4 sa mga dating pro Duterte ay nag-over the bakot sa majority kaya nahalal si Senador Tito Sotto bilang Senate President. Ang isa pang balitang umuugong dyan ay kung sakasakali at manaig ang impeachment case ni VP Sara sa Kongreso, ay magkakaroon daw ng kudita na pinabubulaanan muli ni Senador Ping Lacson dahil wala raw siyang nababalitaang ganon. Pero, isa rin yun sa mga lumulutang na spekulasyon ng marami na kapag na-transmit na sa Senado ang impeachment, ay di umano magkakaroon ng kudita at maaaring mapalitan si Senate President. So magbabago ng dynamics ang Senado. So kung matutuloy yun, yung mga minority ang maaaring maging majority at ang majority, syempre mababawasan ng bilang yan, ay magiging minority at hahantong ito sa either pagbasura ng impeachment case ni VP Sara o itutuloy ito, pero sa bandang dulo, alam naman natin na kung ang majority ang ay kampe kay VP Sara, nakalalamang sa wala ring mangyari sa kaso. Kasi nakikita ko, ito na yung pinakakahuli-hulihang pagkakataon na magkakaroon ng pagkakataon na madiskarel na kung sino man ang ambisyon ni VP Sara na kumandidato sa 2028 national election dahil, well, lahat naman ng mga nakasuporta kay VP Sara at si VP Sara na rin mismo ang nagsasabi na ang lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon sa kanya ay related doon nga sa 2028 national election. So, parang narinig ko na yan doon sa mga nakaraang mga opisyal ng gobyerno na na-impeach. At lahat yan ay may kinalaman sa politika. Siyempre, may katotohanan yun dahil mga politiko sila. Alanganin naman may kinalaman sa negosyante. Hindi naman negosyante yan i-impeach politiko. So, may kinalaman talaga sa politika. Ngayon, ano ang magiging implikasyon nito sa ating mga pangkaraniwan tao? Napakasimple lamang po, mga amo. Maliwanag pa sa sikat ng araw na tayo ay pinaglalaroan na lamang nitong mga politiko na to. At nakakalimutan po natin na ang totoong issue ngayon na dapat na kinakaharap ng ating mga politiko, kung sila man ay tapat sa kanilang tungkulin, ay malaman kung sino-sino ba talaga ang mga nakinabang dito sa pinakamalaki, nakakadire na korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. So parang sa akin lamang po, lumalabas na parang double blame o double purpose ang impeachment case ni VP Sara. Una, madiskaril nga yung pagnanasa ni VP Sara na kumandidato sa 2028 national election, at ikalawa, mailihes ang atensyon ng tao magmula dito sa mga flood control projects na may anomalya na nakita naman natin na talagang may mga nandugas, may mga nangkumit sa kaban ng bayan, papunta dito sa impeachment case na to. So pinalalamig nila itong isang problema para matuon ang atensyon ng tao dito sa impeachment case ni VP Sara. So dapat klaro tayo sa mga bagay na gusto nating dapat mangyari at makita sa ating gobyerno. Bakit ko nasabi na parang magiging isang sarswela
itong impeachment case ni BP Sara at magiging kasangkapan para mailihis ang atensyon at interes ng pangkaraniwang Pilipino magmula dito sa mga korupsyon na nangyayari papunta sa impeachment case ni BP Sara. Siyempre, political survival at sino nga namang bang politiko ang may gustong makulong. Alam naman natin na nasa isang bangka lang halos ang mga politiko natin at yung mga kakaunting politiko na nais talagang malaman ang katotohanan ay hindi masyadong naririnig. Bagamat wala tayong tinutukoy dito, alam naman natin na nangyayari yon. So, dito sa impeachment case ni BP Sara, ang nakikita ko talaga ang nakikita kong senaryo dito is hindi magkakaroon ng linaw itong impeachment case na to. In fact, nakikita ko na hindi matatapos. Sabihin na natin hindi napalitan si SP Soto. Maraming contributing factors ang papasok once na mag-umpisa itong impeachment case na to. Hindi ko lang alam kung ano-ano, pero malakas ang kutob ko na magtutulak dito sa mga senador na to kay majority o member ng majority o member ng minority na pag-isipang mabuti kung ito bang impeachment case na to ay makabubuti sa kanilang political career, sa kanilang political survival. Kasi it's all about political survival lang naman hindi ba? Alam naman natin na ang mga politiko, lahat ng paraan gagawin para manalo. Kung ang pag-convict kay BP Sara dito sa impeachment case na to ang maglalagay sa kanila sa balag ng alanganin sa 2028, ano sa tingin nyo ang gagawin nila? Hindi ba mas uunahin nila yung sarili nila kaysa sa ibang tao? Hindi ba? Dahil yung ibang tao na yan, mga 2 taon na lang humigit, kumulang na manunungkulan. Samantalang sila, meron silang 2 termino, tig-6 na taon para manungkulan at manatili sa pwesto. At syempre, kasama na dyan yung mga pakinabang, hindi ho ba? So, hindi ko nakikita na magpo-prosper itong impeachment case ni BP Sara. At kung magkaroon man ng conviction, nakasisiguro ako na makatatakbo pa rin si BP Sara sa 2028 national election. Kahit sabihin nyo na may mataas na porsyento na makulong siya. Kasi pagkatapos ng impeachment case, so matatanggal na siya kung magpo-prosper itong impeachment case na to. Meron pa po doon na susunod, syempre, yung masampahan na siya ng kaso dahil syempre, na-impeach na siya. So, isa na siyang civilian ngayon at syempre, pwede na siya ngayon pasuhan sa kahit na anong korte sa ating bansa. Which is, hindi ko rin nakikita na mangyayari. At kung mangyari man, hindi rin sigurado magpo-prosper. Dahil maraming mga huwes, maraming mga politiko ang nakasuporta kay BP Sara, aminin man natin at sa hindi. Yan po ang aking nakikita. At sa Senado, kung ito man ay mapapanik, magkakaroon sila ng malalimang pag-iisip patungkol dito sa kung ano ang dapat nilang gawin. Dahil nauna na si Senador Ping Lacson kung mahahalata lang ninyo. Hindi niya dapat sabihin yung senaryo na yon na kailangan pang pagbutuhan kung magkukonvince sila as a impeachment court pagdating ng oras na yon. Dapat hindi niya na sinabi yon kung talagang desidido siya na matuloy o maging korte ang Senado para sa impeachment case ni BP Sara. Hindi niya na dapat sabihin yun. Pero sinabi na rin niya. Hindi ba? Sinabi pa rin niya. So, nangangahulugan lamang na sa katauhan ni Ping Lacson, sa basa ko sa kanya, tinitimbang din niya yung mga bagay na pwede niyang mangyari sa kanya
oras na mag-prosper o oras na pumanik ito sa Senado. So, isa sa mga nakikita ko na medyo magkakaroon ng alanganing pagtingin dito sa impeachment case na to is si Senador Lacson. Alam naman natin na ang mga bilyars ay dinudurog ngayon ng administrasyon, kaliwat ka ng mga negosyo ng mga bilyar ang nabubunyag. Yung mga maanumalyang negosyo nila ay pakonti-konti na isa sa publiko. So, nakasisiguro ko na yung dalawang bilyar ay nasa panig ni VP Sara. Kumbaga, kaya lang hindi pa sila medyo hayagan ngayon. It's all about timing, hindi ba? Kailangan yung tamang tiyempo, hindi yung nagpapadalos-dalos. Ganyan ang isang magaling na politiko at isang magaling na tactician. Kailangan lagi on time ka, nasa timing ka. Hindi pwedeng maaga, hindi pwedeng huli. Kailangan eksakto sa oras. At nakikita ko na gano'n ang ginagawa ng ilan, kung hindi man karamihan sa mga senador, na nag-aambisyon na mapangalagaan ang kanilang political interest at ang kanilang political career. So, dito ko na muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.